Alam nyo, napakabuti talaga ng Diyos sa buhay natin. Amen, no? Kung ikukumpara sa lahat ng ating mga kapalyahan, kung ikukumpara sa lahat ng ating mga kakulangan, walang-wala sa pag-ibig na meron ng Diyos sa atin. Amen? Amen, no? Muli po, welcome namin yung ating mga bisita. Maraming salamat po sa inyong pagpunta dito. Mamaya ho, ay i-allow nyo si Pastor na ipag-pray kayo. Ito ho ang verse natin sa buong isang taong ito na hindi natin dapat kalimutan at sana ho sa ulo natin. Amen, no? Ang lahat ng ito'y magagawa natin. Dati hindi tayo marunong mag-akay, ngayon nakakapag-akay na. Hindi ka ba natutuwa? Pastor, isang araw buong pamilya ko na. Pero pag may church na sila, okay na. Okay na kung nandun sila sa isang church na talaga nagtuturo naman ng katotohanan patungkol kay Kristo. Amen, no? Pero ang prayer natin, sa totoo lang ho, marami dito mga kabataan na wala pa ho ang kanilang mga magulang sa simbahan. Uuti-utihin natin sa pamagitan ng mensaheng ito. Ang mensahe ng Panginoon ho, ngayon ho ay ayan, pakitingnan nga po kung nararamdaman nyo na to. Ngayon ho ay February na, ibig daw, sabi dito talagang, nararamdaman nyo ho ba doon sa mga dalagat binata na talagang ibig na? Okay, salamat. Mga honest sila, wala daw. Yung mga asawa ho, may asawa, nararamdaman nyo ho ba yung pag-ibig? Opo. Sino yung nagpo? May asawa ka na, kuya? Opo. Oo, naku, nagkagulo na. Dito mga bitter, mga sawi sa pag-ibig. So pag-ibig daw, buwan ng pag-ibig ngayong buwan na ito, kaya sana ho iparamdam natin siya sa katabi natin, special siya. Huwag nyo nang bulihin. Special siya. Lalo yung katabi mo, yung asawa mo, tandaan mo itong buwan na ito ay buwan ng pag-ibig. Ay, pastor, pag natapos nito February, awain ko na to. Hindi lang ho dahil buwan ng pag-ibig ko, kaya mo minamahal yung katabi mo, kundi dapat mahal mo talaga yan dahil kaya nga naging asawa. Huwag sana yung asawa is sawa na. Asawa. Okay. So, February ho ay buwan ng mga umiibig o pag-ibig. Ayan. So, ngayon ho, ang mensahe natin ay hindi na natin ilalayo ngayon ho sa ating tema. Unang Korinto chapter 16 verse 14, ganito ho ang mensahe natin, pinamagatan ho natin itong gawin na may pag-ibig ang lahat. Amen, no? Kung ngayong araw na to pumunta ka sa simbahan ito na mayroong kakaibang excited na para may kakaibang excitement sa puso mo, kapatid, hindi lang dapat excited ka pumunta sa simbahan, hindi lang dapat on fire ka pumunta sa simbahan, kailangan daladala mo rin yung pag-ibig. Sabi dito, isa sa pinakamahalagang sangkap ang madalas nating makalimutan sa ating mga ginagawa ay ang pag-ibig. Tama po ba? Yung pinakamahalagang sangkap, ano ang pinakamahalagang sangkap sa adobo? O paano kung ang adobo mo, nakalimutan mo lagyan ng toyo? Ano nang tawag doon? Gagalit nyo, ano? Basta nag-adobo ako walang toyo, may toyo ka. Hindi pwede yun. Tapos naggata ka na walang gata. Basta ginataan ulam natin pero walang gata. Diba? Kaya sabi dito, isa sa pinakamahalagang sangkap na kailangan wag mo makalimutan sa lahat ng gagawin mo ay pag-ibig. Kapatid, wag mo kakalimutan. Sa pamilya. Ayan, sino dito yung sawana sa pamilya niya? Baka nawala kasi yung ingredients na dapat nandyan. Sa pamilya natin, sa totoo lang, nakakaubos ng pasensya yung mga kasama natin sa bahay. Pero hanggat hindi nawawala yung pinakasangkap na nandiyan sa puso natin yung pag-ibig, habang buhay mong mamahalin niyang kasama mo sa bahay. Pastor, paano to? May mga klase ako. Ganun din, sa mga klase natin, kapag nawala na yung pag-ibig, wala na. Wala ka nang gana pumunta sa school. Ganun din ho sa trabaho at sa ating mga katungkulan. Yung may mga ministry ho, pag sa ministry, hindi mo dala-dala ang pag-ibig, wala ho. Sabi dito sa trabaho? Alam mo, kung dala-dala mo lagi sa trabaho mo ang pag-ibig, meron ka laging excitement na pumunta sa trabaho. Pero pag nawala ho ang pinakamahalagang sangkap, dito ho nagkukos ito ng katamaran, nagkukos ito ng napaka-negatibo sa ating mga buhay. Sabi dito ho, maaaring tayo ay masipag, maaaring tayo ay masaya, maaaring tayo active, lalo na on fire. Sa simbahan ho, maaaring ikaw ay masipag, maaaring masaya, active at saka on fire ka. Pero tatandaan nyo ho, sabi dito, hindi mali o masama mga yan. Hindi mali ho maging on fire, hindi ho mali ho maging masipag, maging masaya sa lahat ng gagawin mo. Pero ito ho ang pinakamahalaga. Pero higit sa lahat, wag pa rin natin, sabi dito, pero higit pa rin pahalagahan natin ang pag-ibig. May pag-ibig tayo sa lahat ng ating mga ginagawa. Dahil pag wala ka ng pag-ibig sa lahat mong gagawin, kapatid, ulitin ko lang mayroon mong malalaman tayo ngayong araw na to, baliwala lahat.
Unang Korinto chapter 16 verse 14, ito mga basa natin. Ang lahat ng ginagawa ninyo, gawin ninyong may pag-ibig. Pastor, nararamdaman ko ngayon sa oras na ito, yung pala ang kulang. Nakakaramdam mo ba kayo ng ganon? Doon sa may mga pamilya, doon sa may mga trabaho, doon sa may mga ministry, kung nararamdaman mo sa sarili mo parang hindi ka sabik, eto pala ang kulang. Kasi ang sabi ni Pablo, ang lahat ng ginagawa ninyo, gawin ninyong may pag-ibig. Ito yung pinakasangkap na pinakamahalaga. Dahil bakit ho, ang pag-ibig daw ho, ang pinaka-the best sa lahat. Aalamin din natin yan ngayong araw na to. Sabi dito, 1 Corinthians chapter 16 verse 14, sa English translation ho, let all that you do be done in love. Ayan, lahat ng gagawin mo, kailangan matapos mo o gagawin mo dahil sa ngalan ng pag-ibig. Kahit pagod na, pastor, kahit daw ano ang gagawin natin, tapusin natin at gawin natin sa ngalan ng pag-ibig. Ayan. So balikan ko lang ho, ito ang mensahe natin, gawin na may pag-ibig ang lahat. Okay. Tanong lang ho sa lahat, mahal mo pa ba ang iyong mga ginagawa? Okay. Isipin mo ngayon sa sarili mo, ano ba mga ginagawa ko? Dito ba sa pinupuntahan ko, dito ba sa lugar na nandito ako, mahal ko pa ba ang mga ginagawa ko? Kung tama o oo ang sagot mo, kapatid, nasa tama kang lugar. Ibig sabihin, mabuti ang ginagawa mo kung yung bagay na nandun ka, ay ano sabi dito ho, ginagawa mo na may pag-ibig. Umahal mo yung ginagawa mo. Pero paano kung ganito ang sagot natin? Kung hindi, ganito ho ang mangyayari. Baliwala o walang kabuluhan ang lahat mong ginagawa kapag wala mong pag-ibig. Hindi ako nagsabi nito. Ito ang sabi ni Pablo sa 1 Corinto chapter 13 verse 1. Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong batingaw na umaalingaw-ngaw o pompyang na tumataginting. Para kang nagda-drums na wala ko sa tono. Para kang, kanina yung patutuo ko, para kang nag-aadobo na walang toyo at para kang naggiginataan na walang gata. Ganun daw katindi. Sabi ni Pablo, kung wala kang pag-ibig sa lahat ng gagawin mo, wala itong kabuluhan. Mga kapatid, walang kabuluhan. Kaya sana maisip natin mamaya, o sa mga susunod na araw, may mga gagawin tayo, wag mong kakalimutan itong sangkap na ito na dapat dala-dala mo. Pastor, paano kung wala ng pag-ibig? Tandaan mo, lahat ng bagay na gagawin mo, pag wala ng pag-ibig, wala ng kabuluhan. Wala ng saysay. Pangalawa, 1 Corinto 13:2, sabi dito, kung ako man ay may kakayahang magsalita ng salita ng Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung mayroon man ako ng lahat ng kaalaman at ng malaking pananampalataya, ano ba't napapalipat ko ang mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig. Ano sabi ni Pablo? Wala akong kabuluhan. Kaya hindi humalaga sa isang nagtuturo ng salita ng Diyos yung ganong katalino. Maraming matatalinong pastor, maraming magagaling na pastor, pero ang hinahanap ng Diyos, hindi yung galing, hindi yung talino, kundi yung puso. Amen? Alam nyo, pakiramdaman nyo minsan ng pastor nyo. Sabi nga nung asawa ko ng midweek, kapag ang pastor ay hindi na namumuna o parang wala nang pakialam sa kahit sa kanino sa inyo, ibig sabihin yung pastor na yun, wala nang pagmamahal sa inyo. Okay. Hindi po pala good news yung leader, yung pastor, wala nang pakialam doon sa kanya nasasakupan, ibig sabihin, yung pastor, wala nang pag-ibig. Kaya kung nakakaramdam kayo ng gano'n sa akin, pag-pray nyo yung pastor. Baka yung pastor ay, nauubos, o nauupos na siya. Nawawala na siya ng pag-ibig. 1 Corinto chapter 13 verse 3, ito ang sabi, ipamigay ko man ang lahat kong ari-arian at ialay ko man ang aking katawan upang sunugin kung wala naman akong pag-ibig. Ano sabi ni Pablo? Walang kabutihang may dudulot ito sa akin. Mga kapatid, sino dito yung nagbibigay? May dalawa mo nagpatotoo ngayong araw na to about sa pagbibigay. Tandaan nyo ang pagbibigay, pastor, nagbibigay naman ako sa simbahan, pero parang kakaiba yung naaani ko. Nagbibigay ako ng para sa Diyos, nagbibigay ako ng para sa simbahan, pero iba yung naaani ko, kapatid. Kapag nagbibigay ka ng walang kasamang pagmamahal, tigilan mo na. Bakit ho? Kasi kung ano yung tinatanim mo, yun din ang aanihin mo. Bakit di mo samahan ng pagmamahal para pag umani ka, hindi ka lang masaya, ramdam mo pa yung pag-ibig dun sa nagbibigay din sa'yo. Amen, no? Kami yung mag-asawa, kahit ito maliit na blessing, binibigay namin yung para sa Panginoon. Pero wag sana kakalimutan natin, samahan natin ng pag-ibig. Kaya nga sabi ng Panginoon, magbigay kayo ng naaayon sa inyong mga kayanan, galing sa puso. Hindi mo naghahanap ang Diyos na malaking bigay. Paano ka magbibigay ng 10,000 sa simbahan kung kumikita ka lang ng 1,000?
Nag-start ka lang, di ba nagpatotoo yung isang kapatiran natin, nag-start siya magbigay 10-10. Alam nyo, kami patotoo mag-asawa, kilala namin kung sino yung mga tither. Hindi na namin papangalanan. Ang prayer namin sa mga tither na to, hindi lang sila magbigay sa simbahan, kundi lagyan pa nila ng pagmamahal. Kasi kulang pa rin eh. Pastor, nagbigay na kami pero parang kakaiba pa rin yung naaani namin. Samahan mo na ng pagmamahal. Ano ibig sabihin ng pagmamahal? Papaunawa mamaya ng Biblia kung ano ibig sabihin ng pagmamahal. Yung mga hindi pa ho nagtatithe, sa prayer namin ho sa inyo, maranasan nyo rin na totoo ho ang pagbibigay para sa Panginoon. Dahil bakit po? Diyos ang binibigyan mo. At totoo, sabi ko kahapon, nag-uusap kami habang may ginagawa kami. Ang pagbibigay ng para sa Panginoon ay hindi ho talaga pagbibigay. At tamang term na pagbibigay ng ikapo ay pagbabalik ng para sa Kanya. Hindi yun atin. Mga kapatid, yung iba na ayaw ng tithes, balik tayo dito. Sabi dito ho, wala naman akong pag-ibig, walang kabutihan may dudulot dito sa akin. Sabi ni Pablo, kahit ibigay ko ang aking sarili, magpapako ako sa krus, sunugin ang katawan ko, para ialay ko sa ibang tao, kung wala daw pag-ibig, walang saysay. Kung walang kabutihan ito, madudulot sa kanya. Bakit ho? Pakitang tao lamang. Ayaw ni Pablo ng ganon. Baliwala o walang kabuluhan ng lahat nating ginagawa kapag wala po itong pag-ibig. Kaya samahan natin ng pag-ibig. Pupunta ka ng simbahan, kailangan samahan mo ng pag-ibig. Hindi lagi, masaya ka, pupunta ka sa church, masaya ka dahil on fire ka, active ka, pero kapag walang pag-ibig, mawawala lahat. Mawawala ang pagiging active mo, mawawala ang pag-uumapoy mo sa Diyos dahil hindi mo talaga siya mahal. Tandaan nyo ho, yung awitan kanina, pag mag-aawitan tayo, lagi mo tatandaan ang inaawitan mo ay Diyos sa langit. Kung tayo nga ay pupunta sa presidente, pinatawag tayo, sabi ng presidente, pwede ba ang mga taga Heaven to Earth Church pumunta sa Malacanang at handugan ako ng isang kanta, sigurado ibibigay natin sa Malacanang ang pinaka-the best na tono. Pero paano mo ito, Diyos na mga Diyos, Hari na mga Hari, haharap ka sa Kanya, hinihiling niya hindi tono, puso. Amen o? Kaya sarap magpuri sa Panginoon kung kilala mo yung sinasamba mo. Pastor, pupunta ako sa simbahan kasi alam ko sa Panginoon, ang dami dito, boses pala ka. Sorry. Sorry ha. Ituturo ko na ba? Isa na ako. Sabi ko sa asawa ko na napupuna ako parang iba na yung boses ko. Kasi dati naman nagpapawit ako sa simbahan, mga ilang taon. Ngayon hindi na ho, parang QFC na lang nga, mababa na ho. Pumipiyok na. Parang gusto ko nang bumalik sa praise and worship, palisin na lahat. Hindi, biro lang ho. Sabi ko, Lord, isa lang sinasabi ng Panginoon, hindi ka na kasi umaawit sa akin, Sunday ka lang umaawit. Hindi na pagalitan tuloy ako, tama. Buti hindi yung asawa ko nagalit sa akin, si Lord. Pag asawa mo, makikipag-battle ka sa asawa mo. Ba't ikaw? Buti si Lord. Tahimik na lang ako. Sabi ko, Lord, sige po, pwede naman pala araw-araw sumamba sa Panginoon. Sino dito Sunday lang umaawit? Pastor, yung boss kasi pang Sunday lang. Ibig sabihin, pang Sunday lang si Lord. Hindi mo dapat inaawitan natin si Lord araw-araw. Yun yung mga tinatawag natin, na term natin, mga worshiper. Kahit saan nandun, kahit nandun sa trabaho. Sabi nung anak ko, nandun kami sa Ayala, Hallelujah! Sabi ng mga tao, ha? Oo, yung anak ko nag-Hallelujah. Sabi ko, anak, hindi yan sa dito. Hindi, Hallelujah. Kahit saan siya, basta nagsisigaw. Yung pastor pa nahihiya sa anak niya nagaganon. Itong pastor na to, dapat to i-review. Wala sa lugar eh. Paano pag nandun sa school? Ang sagot ng anak mo, Amen! Tatawanan. Nangyari sa akin, third year ako, sanay na ako sa sabi ng teacher, ito, sagutin nyo. Sabi ko, Amen! Tingin na lahat ng mga tao sa akin, pati teacher. Kasi nasanay na. Maganda na rin yung ganon, kaysa mura, Baliwala o walang kabuluhan ng lahat na ginagawa kapag wala po itong pag-ibig. Mga kapatid, paalala lang, samahan mo na ng pag-ibig. Pastor, nagagalit ako sa kapatid ko. Kung walang pag-ibig yung paggagalit mo sa kapatid mo, uuwi lang kayo sa awayan, bangayan. Pero kapag may pag-ibig, mararamdaman nyo ng tao na tinutuwid mo. Dito, alam ko, may malimit dito ituwid ng mga leader ang kanilang mga nasasakupan. Pakiramdaman nyo rin kung yung pagtutuwid ng mga leader ninyo ay talagang para sa ikalalago nyo. Mahal nila kasi kayo. Paalala, maglingkod, magbigay, at mamuno tayo ng may pag-ibig. Okay, ulitin ko lang mamaya may tithes and offering na naman. Pag hindi mo na naman sasamahan ng saya, lalong-lalo na ng pag-ibig ang pagbibigay mo, uulitin ko lang huwag ka na magbigay. Kasi bakit baka pag umani ka, wala rin saya. Lahat tayo gusto natin maramdamang mahal tayo ng ating mga katabi. Higit sa lahat, mahal tayo ng Diyos. Kapag nagbibigay ka, naglilingkod ka, namumuno ka, samahan mo na ng pag-ibig.
Kaya pala maraming mga pastor, mga leader na nananatili sa simbahan kahit ang titigas ng ulo ng mga nasasakupan nila dahil sa pag-ibig. At yun ang modelo na pinakita ng Panginoong Hesus sa atin. Di ba o sino sa mga disipulo ng Panginoon na napakatitigas ang ulo? Meron nung siyang isang disipulo na napakatigas ang ulo. Hindi si Judas. Sino? Si Pedro. Si Pedro ho, napakatigas ng ulo, pero pinakita ng Panginoon na kahit matigas ang ulo mo, mahal kita. Kaya nga ho, bago natapos yun dyan, sabi ng Panginoon kay Pedro, Pedro, mahal kita. Mahal mo ba ako? Ingatan mo ang aking mga tupa. Sabi ni Pedro, Panginoon, mahal kita. Hindi magkatugma yung sinasabi. Kasi alam nyo ho, marami ibig sabihin ng pagmamahal. May 3 uri ng pagmamahal na sana ho ang hinihiling ng Diyos sa atin na yung pagmamahal na binibigay niya rin sa atin. Pagmamahal na walang hanggan. Sabi dito ho, na may pag-ibig upang magkaroon ng halaga at kabuluhan ng lahat ng ating mga ginagawa. Hamon, unang hamon. Mitiin o naisin natin magkaroon tayo ng pag-ibig. Yan mismo yung hamon ni Pablo. Sabi ni Pablo, kanina narinig natin, kung walang pag-ibig ang ginagawa natin, walang saysayan lahat, tigilan na natin, mga kapatid. 1 Corinto chapter 14 verse 1, ang pag-ibig kong gayon ang inyong pakamitiin. Ito daw yung talagang nasain natin. Kaya sabi ko, Lord, nung narinig ko ang mensahe na ito, sabi ko, Panginoon, turuan mo akong magmahal, turuan mo akong umibig sa mga taong hindi ka ibig-ibig. May isang tao, isa siyang Koreano, na pastor ho siya, kung hindi ko po nakakalimutan ang pangalan niya ho ay Hidong Kim. Hindi ko alam kung kilala niya ho. Sabi niya, Panginoon, hindi ko alam kung paano yung umibig sa tao, paano umibig sa mga tupa. Sabi ng Panginoon, gusto mo malaman kung anong kahulugan ng pag-ibig? Sabi ni Hidong Kim, ni pastor, sabi niya, Lord, gusto ko po talaga. Sabi ng Panginoon, pumunta ka dyan sa bahay. Nung napuntahan niya yung bahay, nakita niya yung tao, sabi ng Panginoon, gusto mo talaga iparamdam sa tao na yan yung pag-ibig. Nakikita mo ba yung kanyang katawan? Sabi nung pastor, opo, punong-puno ng nana. Pasensya na sa word, grabe yung nana ng tao. Sabi ng Panginoon sa kanya, kung talagang mahal mo siya, may gagawin ka sa tao na yan. Akala ng pastor, ang nagagawa sa kanya ng Panginoon, ipag-pray. Yung tao na puno ng nana ang katawan, ipag-pray. Nung sabi na, Lord, ipag-pray ko ang tao na yan. Sabi ng Panginoon, hindi ganun. Ang gagawin mo sa tao na yan, yung kanya sugat, yung nana niya, sisip-sipin mo. Ganun katindi ang kahulugan ng pag-ibig. Ang pag-ibig ay hindi nandidirig. Di ba tayo minsan, pag tayo ay sosyalin, halimbawa, may dumating na tao dito na wala naman sa forma, tatabihan mo? O Bisaya, tatabihan mo? Di ba hindi? Pero ang pag-ibig, walang pinipili. Sabi ng Panginoon, sipsipin mo. Sabi ni Hidong Kim, di ko na lang tinanaw. Ang pag-ibig ho ay napakatindi. Dadaanan natin lahat yan. Tingnan nyo ang sabi dito. Bakit pag-ibig ang dapat nating pakanasain? Unang Corinto 12:31, kaya buong taimtim ninyong nasain ng mga kaloob na lalong dakila at ngayon ituturo ko sa inyo ang pinakamabuti. Ang pag-ibig ho ang pinakamabuti sa lahat ng kaloob ng Diyos. Nag-i-speaking in tongues ka, nag-share ka ng salita ng Diyos, ang galing mo mag-akay ng tao, pag wala kang pag-ibig, wala yung pinakamabuting regalo. Kapatid, ang pinakamabuting regalo na matatanggap ng tao mula sa Diyos ay ang pag-ibig. Na kahit nantok-nantok ka, kahit puyat na puyat ka, pag sinabi ng kapatiran, patulong naman, gigising ka para doon sa tao. Hindi dahil bakit gusto mo, kundi dahil siya'y mahal mo. Amen o? Ako nakaranas, personal. Kaming dalawang magpinsan na pastor, nakaranas kami yung tinulugan namin ang isa naming kapatiran doon sa ospital kasama namin. Sabi ng isang kapatiran, pastor, wala kami kasama dito sa ospital. Sinamahan ko, magdamag. Kaya natin gawin yun. Hindi naman natin kaano-ano, pero sasamahan mo doon sa ospital. Alam mo, kaya natin gawin kung may pag-ibig tayo galing sa Diyos. Kasi ginawa ng Panginoon yun sa atin. Kung nagawa ng Panginoon sa atin, magagawa mo rin kapatid. Tama? Pastor, paano to? Meron akong pinsan, may kamag-anak ako, hindi talaga namin kayang tansyahin ang ugali. Huwag mo tingnan yung ugali niya, tingnan mo yung kayang gawin ng Diyos sa kanya. May kayang baguhin ng Diyos. Amen o? Tayo nga binago ng Diyos, sila pa. Amen? Kaya lang may right time. May isa kaming pinsan. Ngayon o, may makikita kayong post na nirepost ko. Yung anak nila ho, grabe yung sakit na, isipin nyo, sa ulo pa naman. Membro ho yun ni Pastor Job. Sabi ko, sa pinsan ko nag-chat siya, Pastor, kawawa naman yung nangyari sa pamangkin natin. Sabi ko sa kanya, kapatid, hindi mo ba alam na yung bagay na yan ay nagpapaalala ang Panginoon doon sa tatay niya na pinsan natin.
Para bakit? Para maalala niya ang Panginoon. Hanggat ang isang tao ho ay mayabang sa harapan ng Diyos, gagawa ang Panginoon ng paraan para lumuhod ka sa harapan niya, para magpakababa ka sa harapan niya. Kasi bakit? Diyos pa rin ang kailangan mo sa dulo. Maraming mga tao ngayon no, hindi nagpupunta sa church, walang kailangan sa Diyos, pero darating ang panahon, mawawalan sila ng mga bagay na meron sila. Kapatid, pag meron kang Diyos, sapat ka na. Amen? Sapat ka na. Dala-dala mo ba naman ang Diyos? May sakit ka, bigla kang gagaling. Walang-wala ka, God will provide. Ganda ng mga patotoo. Yun, lagi kong pinapatotoo yung bahay namin, no, ganyan lang yan. Pag may kumatok dyan, minsan nagulat na lang kami, pagising namin, may ham. Sana araw-araw. May ham. 2 beses. Sabi ko, paglabas ko kami kasi pasaysa na ang gising namin, talagang late na. Yung anak naman namin kasi alas 12, alauna natutulog. Damay na kami. Matulog ka na. Ayaw pa daw niya. Tulog na kami, alauna na. Pagising namin, no, lagi may blessing. Hindi namin alam minsan kung kanino. Hindi ko alam kung sinabit ni Bibi. Hindi kaya, no? Tao ginamit ni Lord. Sabi ko, Lord, salamat. Ang Diyos ay nagpo-provide. Kaya lang, sasama mo ito ng pananampalataya. 1 Corinto chapter 13 verse 13. Ang tatlong ito ay mananatili, pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Yan ho ang tema ng ating mamayang couples date. Wow. At talaga ho namang excited na ako dahil manunood ho mamaya. Mga kabataan, huwag kayo pupunta ha. Pinagdamutan, ano. So mamaya ho, yun ang tema namin. Sabi dito, ang tatlong ito ay mananatili. Kahit po nasa langit na tayo, mananatili ho ang tatlong ito. Sabi dito kasi sa Bible. Pag-asa, sabi dito, pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Una, ang pag-ibig ay pinakamabuti. Pangalawa, ang pag-ibig ho ay pinakadakila. At pangatlo, ang sabi dito, matatapos ang kakayanang maghayag ng salita ng Diyos, titigil ang kakayang magsalita sa iba't ibang wika, mawawala ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang hanggan. Mga kapatid, kung wala ka ng pag-ibig, wala ka sa katawan mo, wala kang walang hanggan. Pero kapag may pag-ibig ka sa puso mo, meron kang walang hanggan na nandyan na. Grabe, ano, naranasan niyo po ba yun? May mga tao na parang 1 year to 2 years silang hindi nagpapakita sa church, tapos biglang babalik, tapos mahal sila ng pastor, mahal sila ng mga tao sa paligid niya. Ganon din tayo sa Panginoon. Ilang taon ho natin tinanggap si Lord? Ako, at the age of 9, tinanggap ko si Lord. Pagkatapos kong tanggapin ng Panginoon, nakalimutan kong Christian ako. Gumawa ko ng mga bagay na masama, gumawa ko ng mga bagay na mali kasi nakalimutan kong may Kristo na ako. Bumalik ako sa Panginoon at the age of 19. Ilang taon na hanggang? Talino sa mat. 10 taon kayo hinintay ng Panginoon para lang pagbalik mo, unawain ka niya, tanggapin ka niya, mahalin ka niya. Ganon ang Diyos. Tayo ho, 1 buwan na. Pati ka nagpapakita sa ministry, kick out! Ilang oras lang na late, galit na leader. Dapat ito pinapakinggan din natin. Tama ho ba? Kaya lang, paano mapapakinggan kung di nagpapaliwanag tayo ho, tinanggap tayo ng Panginoon dahil una, nagpaliwanag tayo sa Kanya. Ano paliwanag natin? Panginoon, patawarin mo ako dahil mahina ako. Kaya nga, nung lumapit ka sa Panginoon, hindi ka napahiya. Walang napahiya na lumapit sa Diyos. Tinanggap niya tayo kung ano tayo. Dahil ho siya, alam ng Diyos, mahina tayo, pero siya ay malakas. Bakit pag-ibig ang dapat natin pakanasain? Ito yung pinakahuling rason. Sabi dito, sapagkat narito na lahat. Kapag may pag-ibig ka kapatid, nasa iyo na lahat. Yan. Narito na lahat ng mga bagay na alam kong nanasain natin lahat. Lahat tayo dito, may iniisip tayo, may dinidesire tayo na ugali na hindi mo talaga masasapul hanggat wala kang pag-ibig. Unang Corinto chapter 13, ito yung definition ng pag-ibig. Ang pag-ibig ay matyaga. Hanggat mayroon kang tiyaga, mayroon kang pag-ibig. Kaya tiyagain mo na. Pastor, tatapusin ko itong pag-aaral ko kasi may tiyaga ako. Tapusin mo. Ang tawag pala dyan, ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hindi na nanaghili o nagmamapuri o nagmamataas. Yung word na nanaghili, ano ibig sabihin niya? Nagsiselos. Ang pag-ibig mo ay hindi dapat nagsiselos. Paano kaya yung mga may asawa na lagi na lang nagsiselos? Ang pag-ibig mo ay hindi nagsiselos. Hindi daw ito naiinggit. Dalawa ho ibig sabihin na nananaghili, nagsiselos o naiinggit. Tayo mo magkakapatid, wala sanang inggitan. Kaya sinadya ng Panginoon na hindi mo kamukha yung katabi mo dahil ayaw ng Diyos na magkaroon ng inggitan. Tama? Pastor, bakit kaya siyang tangos ng ilong? Tas ikaw, ano? Pastor, bakit ang ganda ng boss na katabi ko tas ako hindi? Magkaiba kasi kayo ng calling. Baka yung katabi mo maganda ang boses, taga-pahawit, ikaw taga-sigaw.
Pastor, ano sigaw? Punta ka doon sa palengke, mag-share ka ng salita ng Diyos, kaya pala ganun kalakas. O, di ba may mga kapatiran tayo, hindi na nagamit na mic, ang lakas ng boses? Panahon na, para pumunta ka sa palengke. Ay ko, Lord, grabe ho talaga desire ko. Tulungan nyo naman ako sa prayer. Grabe ho talaga ang puso ko. Pag nakakita ko ng mga pastor na nagpipray doon sa kalsada, sabi ko, gusto ko yan. Pero hindi ko magawa. Kung gusto ko yan, yung nagpipray sa palengke, gusto ko yan. Hindi ko magawa. So Lord, konti push pa. Magagawa ko rin ho yan. Lalo na yung sa bus. Ang pag-ibig ay matyaga, magandang loob, hindi na naghili, nagmamapuri o nagmamataas. Walang yabang sa pag-ibig. Pangalawa, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Okay, ang pag-ibig ho ay hindi ho nagtatanim ng galit. Yan. Kaya sa ating mga born again, sa ating mga Kristiyano, likas na sa atin ho pag nagalit tayo, hindi tayo nagtatanim ng sama ng loob. Okay lang na magalit ka, okay lang na sabihin mo yung nararamdaman mo, pero huwag mo nang itanim sa puso mo yung galit. Bakit ho? Walang maidudulot sa atin yun. Ito sabi, tandaan, love conquers all. Naniniwala ho ba kayo sa kasabihang ito? Yan ho ay wala sa Bible. Yan ho ay kataga ng sanlibutan na sabi nila, love conquers all. Natatalo o nananalo. Sabi dito, tinatalo ng pagmamahal ang lahat. Pangalanan natin kung ano ho yan. Ang sabi dito ho, pinabawi ng pag-ibig ang lahat ng kasamaan at kasalanan. Isipin mo ho, dahil sa pag-ibig ng Panginoon, tinalo niya ho hindi lang yung kasamaan, hindi lang yung kasalanan, tinalo ng Panginoon yung kamatayan. Kaya palang talunin ng pagmamahal yung kamatayan. Kaya pala si Lord Jesus Christ, alam niya sa sarili niya, Lord, sabi niya sa Ama, kung po pwede lang, tanggalin mo sa akin ang saro na to. Pero naisip ng Panginoon, teka, mahal ko yung mga tao na to. Sige, mamamatay ako. Dahil pagkatapos ko mamatay, matatalo ko yung kamatayan. Bakit ho? Bubuhayin siya ng Diyos. Tingnan nyo, tinalo ng Panginoon. Dahil sa pagmamahal, tinalo ng Panginoong Jesus ang kamatayan. Love conquers all. Galit na galit ka na. Pero naunawaan mo, kaya pala gumagawa ng masama itong taong ito dahil hindi mo pinapansin. Wala kang panahon sa kanya, naunawaan mo, yung pagmamahal mo babalik sa iyo. Naunawaan niyo ba yung kwento doon sa alibugang anak? Sa tingin niyo ba, hindi nagalit yung tatay nung umalis yung anak, dala-dala yung mana niya? Buhay pa siya, kinuha nung anak niya yung mana at umalis sa kanyang puder. Nilustay ang pera, nilustay sa lahat ng mga makamundong gawain, pero pagbalik ng anak niya madungis, amoy baboy, mabaho. Anong sabi ng Biblia? Niyakap niya yung kanyang anak. Bakit to? Tinalo ng pagmamahal ng tatay ang lahat ng karumihan, kasalanan at kasamaan ng anak niya. Love conquers all. Alam niyo kung meron tayo nito, kahit yung mga albawa, yung ate, o yung mga kuya, may mga kapatid na napakatitigas ng ulo, pero may pag-ibig siya, matatalo niya yung mga kapatid niya dahil may pag-ibig siya. Ano? Ayun, may magkapatid na dadampihan na yung magkapatid doon. Tama yan, bro. Ayos. Ang hirap magkaroon ng kapatid na para mas magaling pa sa'yo. Love conquers all. Ay, galit na galit ka na. Love conquers all. Gusto mo na manapak? Love conquers all. Sarap. Ito mensahe na ito, sana wag nyo makalimutan nyo na lahat. Wag lang mo yung word na love conquers all. Tinatalo ng pag-ibig ang lahat ng kasamaan at kasalanan. Paano natin nalaman? Unang Pedro chapter 4 verse 8, higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Pumapawi ng maraming kasalanan ng pagmamahal. Paano pa kung ganito ang kasunod? Ito ang kasunod na verse niyan, mas matindi. Kawikaan chapter 10 verse 12, sari-saring kaguluhan ng bunga ng kapuutan, ngunit ang pag-ibig ay nagpapaumanhin sa lahat ng kasalanan. Wow! Yung 1 Peter ang sabi doon, maraming kasalanan dito, nagpapaumanhin sa lahat ng kasalanan. Kapag may pag-ibig ka, kaya mo magpaumanhin, kaya mo sabi dito, ng lahat ng kasalanan. Ganun palang ginawa sa atin ng Panginoon. Kahit gaano karumi tayo, kahit gaano kasalanan ang ginawa natin sa harapan ng Diyos, mahal kasi niya tayo, nawala mo ang lahat. Isipin mo kung mamatay ang Panginoon para sa mga mamamatay tao. Mamatay ang Panginoon para dun sa mga talagang sobrang ng kasalanan. Kaya paglapit mo sa Panginoon, pag tinanong mo si Lord, Lord, mapapatawad mo ba ako sa kasalanan ginawa ko? Sasabihin sa iyo ng Panginoon, dahil mahal ka niya, kaya niyang patawarin ang lahat ng kasalanan mo. Love conquers all. Napakasarap na mensahe. 1 Corinto chapter 13 verse 6, hindi nito ikinatutuwa ang gawang masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Kaya pala, nagagalit pa rin tayo mga Kristyan. Dahil ang mga Kristiyano galit na sa masama. Kaya pag may mga kapatid tayong hindi maganda ang ginagawa, nagagalit tayo. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi masama magalit.
ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Roma chapter 12 verse 9, maging tunay ang inyong pag-ibig, kasuklaman ninyo ang masama at pakaibigin ang mabuti. Masuklam ka sa masama. Talagang magaling ka sa masama. Pero sa panahon na itong masama na ito, itong makasalanan na ito, humingi ng tawad, lumapit sa iyo, bakit hindi mo kaya patawarin? Dapat mapatawad mo natin. Lagi natin ilalagay ang sarili natin kung paano tayong inibig ng Diyos, ganun din ho ang dapat natin gawin sa ating mga kapatiran. Unang Korinto chapter 13, nandito pa rin ho tayo sa kahulugan ng pag-ibig. Ang pag-ibig ay mapagbata. Ano ibig sabihin ng mapagbata? Sino nga ho dito yung mga magagaling sa Tagalog? Mapagtiis. May isa pa ho, mas may malalim. Hindi lang basta to nagtitiis. Ano? Mapagpasensya. Ang mapagbata ho dyan, yung salita mo na yan ay ginamit ho, mapagdusa. Grabe lalim kaya ako ginamit na ganyan, mapagbata. Ibig sabihin, si Jesus lang ang nakagawa niyan. Ang pag-ibig ay mapagbata. Yung isang bagay na hindi natin kaya, si Jesus Christ ang nagdusa para sa atin. Mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa, tagtsatsaga hanggang wakas. Ito ho ang ating example. Pilipos chapter 2 verse 8, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Hanggang kamatayan sa krus. Si Jesus Christ yung ating modelo bilang isang tao na nagkatawan, Diyos na nagkatawan tao, nagbata sa krus. Isipin nyo yung dusa na para sa atin, yung dusa na ito, grabe, hindi kayang bayaran at hindi kayang tumbasan ng anumang yaman. Yung dusa na sinasabi dito, yung parusa habang buhay sa impyerno, kinuha ni Jesus Christ. Kaya siya napako sa krus. At ang sabi dito, ang pag-ibig ay nagtsatsaga hanggang wakas, sinagana ng Panginoon. Nung nandun na sa krus, tinapos niya na hanggang sa kamatayan. Sabi dito, hanggang kamatayan sa krus. Ganon katindi ang pagtsatsaga. Kaya sa ating mga Kristiyano, kung nandito ka na bilang Kristiyano, kailangan dito ka na mamamatay. Dito ka na magtatapos. Maraming mga tao nagsimula sa tama, natapos sa mali. Kaya hindi sila nakaabot doon sa qualification ng Panginoon. Siya ay nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Kanina yung kanta, isipin nyo, imagine niyo, sabi ng Biblia, ay sabi ng kanta, kinuha ng Panginoong Hesus yung kanyang trono, binaba. Na-imagine nyo sa kanta, sabi kanina, kinuha yung trono niya, binaba. Binaba? Bakit binaba ng Panginoon yung trono niya sa langit? Yung kanyang pagiging hari sa langit, binaba ng Panginoon yung trono niya para hanapin ka. Ganun ka-espesyal yung katabi mo. Amen? Hindi natin ma-appreciate kasi English eh. Nasusunod niya, pawit natin yun ng Tagalog. Ibinaba sa krus. Hindi ako marunong. Ibinaba yung isipin nyo, yung corona niya, ibinaba niya. Sabi ko na-imagine ko kanina, binababa ng Panginoon, magdadamit siya, magkakatawa siya ng tao, may kasalanan, may karumihan, may kahinaan, tapos hahanapin ka. Ganun katindi yung pag-ibig ng Diyos sa'yo. Amen. Sabi ko, Lord, hinahanap mo na ako, nasumpungan ka na ng Panginoon, magpupumiglas ka pa ba? Ang dami sa ating Kristiyano nagpupumiglas pa. Gusto sa mundo. Ngayon pag sinabi ng Panginoon, sige gusto mo, bahala ka kasi ang Diyos ay may free will. Okay anak, hindi naman kita ginawa robot, may free will ka. Pero sa moment na nagkaroon ka ng mga consequence, huwag mong sisihin ng Diyos. Bakit to? Sa panahon na ginawa mo ang gusto mo, sasabihin ng Panginoon, may parusa sa mga bawat kasalanan. Hindi gusto ng Diyos maparusahan tayo. Minsan tayo may gusto. Naanihin natin yung mga bagay na hindi na dapat natin ginagawa. Ang sabi ng Panginoon, anak, huwag ka pupunta sa kanan. Sa kaliwa ka lang. Pupunta tayo sa kanan. Pag naranasan natin ang consequences doon, labas na ang Diyos. Kasi ang rules and regulation, nandoon na. Okay. Bakit pag-ibig ang dapat nating pakanasain? Babalikan ko lang sapagkat nasa pag-ibig na lahat. Nung pinag-aralan natin kanina sa mga verses natin dinaanan, kapag may pag-ibig ang isang tao, lahat ng ugaling magaganda, nandun na. Mapagtiyaga, mapagtiwala, kung dati ka mapagduda, pag may pagmamahal ka na, mapagtiwala. Amen. Nagtsatsaga hanggang wakas, yun pa naman ang pinakagusto ng Panginoon sa lahat ng pinakamagandang bunga doon sa dulo. 9 fruits of the Holy Spirit, sabi dito, pagpipigil sa sarili. Kaya tayo mga Kristiyano, wag na wag sana natin mga balitaan, isa sa atin nanunugod ng bahay. Pastor, pasensya na, hindi ko kinayanan, sinugod ko yung bahay. Anong ginawa mo? Inubos ko yung pagkain. Pagkain pala inubos. Kasama ko sa siyam na bunga ng Espiritu ay pagpipigil sa sarili. Alam niyo ba katakawan ay kasalanan? Matatawa tayo dun ka na sa nanugod na inubos ang katakaw. Kasalanan mo yun. Kapag ganito ka sa handaan, huwag mo ipakitang ikaw ay matakaw. Dahan-dahan lang. Basta naka-5 plato ako, huwag mo na ipagmalaki. Kasalanan na matakaw. Ako, pasensya na matakaw ako pero hindi nila halata.
Nasa pag-ibig ang lahat. Kaya pagkaramdam mo sa sarili mong nawala na ang pag-ibig, nawawala din ang lahat. Pero kapag may pag-ibig ka, natututo ka sa mga bagay na hindi mo dati ginagawa. Okay, tandaan, malapit na. Tandaan, ang totoo at tunay na pag-ibig ay hindi lang sinasalita, ito'y ginagawa. 1 John chapter 3:18, mga anak, huwag tayong umibig sa pamamagitan ng salita o wika lamang. Ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Kapag lagi ka sinisermonan ng mga kapatid mo, kapag lagi ka napupuna ng mga leader mo, kapatid, sasabihin ko sa iyo, mahal ka ng mga yan. Kasi may nakikita sa iyong malaking potential, may nakikita sa iyong malaking future sa iyong buhay, kaya kang pinupuna. Pero pag walang pamumuna, walang pagsusubil sa iyong ugali, ang mga kapatiran, ibig sabihin wala silang pakialam sa iyo, dahil wala naman talaga silang pagmamahal. Sabi dito ang tunay na pag-ibig ay hindi lang mo nakikita sa salita o ginagawa sa pamamagitan ng salita, kundi ito'y pinapakita sa gawa. Kapag may nagugutom na kapatiran, huwag mong ipag-pray. Bakit hindi ka magsaing? Bakit di mo siya bigyan ng, ready to eat na? May pumunta, halimbawa, kapatiran, gutom na gutom. Sabi mo, sige, pag-pray kita. Huwag mong tinan yung tinapay sa likod. Pag-pray na lang kita. Hindi ho, ang tunay na pag-ibig, hindi lang mo sa bibig, kumikilos. Tama? Kaya mo pag may kapatiran lumapit sa iyo at may kailangan at meron ka naman, sabi sa kawikaan, pag mo siyang pahindihan. Pastor, paano pag di nakabayad? Sabi ng Panginoon, siya ang magbabayad. Di ba yung mga negosyo dyan, na lagi mo na lang ang problema, may mga utang. Sabi mo na lang, Lord, kayo na po ang magbayad. At si Lord, pag nagbayad, sobra. Hindi nagkukulang. Mapapaaway ka na lang doon sa mga hindi naman talaga, pigaan. Okay, huwag na natin pag-usapan niya may mga utang. Doon na lang tayo sa nagbabayad. Hamon. Okay, ang hamon, unang hamon, gawin natin ang lahat ng ating mga gagawin na may pag-ibig. Ganun lang babalikan natin ang ating verse ngayong araw na to, verse ko dito, chapter 16, verse 14. Pag ito, daladala mo sa trabaho mo, daladala mo sa ministry mo, daladala mo sa bahay mo, daladala mo sa pamilya mo, tandaan mo mga kapatid, magiging smooth ang lahat. Bakit ito? Ay nilagyan mo ba naman ng sangkap na pag-ibig? Sa ngalan ng pag-ibig, mamahalin ko ang pamilya ko. Sa ngalan ng pag-ibig, mamahalin ko ang ministry. Sa ngalan ng pag-ibig, mamahalin ko ang trabaho ko. Dahil bakit ito? Sa ngalan ng pag-ibig. Gawin natin ang lahat ng ating mga gagawin na may pag-ibig. Pangalawa, at ito na ang huli, sabi dito, mag-ibigan tayo. Pinakamatinding hamon ng Diyos ngayong araw na to, mag-ibigan tayo. Ano ibig sabihin na mag-ibigan? Pastor, pag sinabi ba mag-ibigan, liligawan ko itong katabi ko? Nagkataon katabi mo yung crush mo, hindi ho. Ito ay ibig sabihin. John chapter 13, verse 34 to 35. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo, mag-ibigan kayo kung paano iniibig ko kayo. Gayon din naman, mag-ibigan kayo. Sabi ng Panginoong Hesus, kung paano niya tayo minahal, ganun din natin mahalin yan mga katabi natin. Paano ka minahal ng Panginoon? Minahal ka ng Panginoon nang walang hanggan. Minahal ka ng Panginoon nang walang patakaran. Isipin nyo hindi naman natin minsan mahal ang Diyos, pero mahal pa rin niya tayo. Ganon din ang gawin mo dyan sa katabi mo. Kahit hindi ka mahal ng katabi mo, mahal mo siya. Amen. Basta parang hirap gawin nun Ako lang yung nagmamahal. Bakit nung ginawa sa atin ng Panginoon, tinanong ba ng Panginoon, bakit ako lang ang nagmamahal, hindi o? Kasi ang Panginoon, siya mismo ay pag-ibig. Amen? Okay, sabi dito sa 35, kung kayo'y mag-ibigan. Sabi dito, kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Isang sign na anak ka ng Diyos, isang sign na lingkod ka ng Diyos o alagad ka ng Diyos, mahal mo yung mga kapatiran. Kahit hindi ka ibig-ibig. Okay, si Jesus mismo nagsabi dito, ito ang aking utos, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Si Jesus mismo nagsasalita. So itong hamon na ito, sana maalala natin, Pastor, talagang mayroon akong pinagdadaanan sa mga kapatiran natin kasi ang iba ditong mga kapatiran natin, natitisod sila sa ating mga kapatiran o kahit minsan sa mga lider o sa pastor. Itong challenge na ito ng Panginoon sa atin, mag-ibigan tayo, sinasabi ng Panginoon, huwag mong tingnan yung kanyang panlabas, huwag mong tingnan yung kanyang mga kahinaan, tingnan mo si Jesus na nagmahal sa iyo, nang mamahal mo rin yung mga tao sa paligid mo. Kaya natin kung tutularan natin si Jesus. Ulitin ko lang kung titingnan natin yung mga panlabas lang natin, yung mga literal na mga ugali natin, sa mata pa lang makikita mo na may mga tao talagang hindi maganda ang pag-uugali. Sa mata pa lang. Diba ngingitian mo, hindi nakangiti sa'yo. Sa mata pa lang. Nakasmile ka, kakamayan mo, lumihis. Tumaas yung kilay. Sa kilay pa lang makikita mo.
Pero sabi ng Panginoon, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Hindi tiningnan ng Panginoon yung kilay, hindi tiningnan ng Panginoon yung mata, hindi tiningnan ng Panginoon yung aura, tiningnan ng Panginoon yung puso na mababago. Kapatid, yung katabi mo, babaguhin pa yan ng Diyos dahil may mga kahinaan pa tayo. Lahat tayo may kahinaan pa. Wala akong pwede magsabi sa atin, Pastor, ganap na ako, perfecto na ako. Kung perfecto ka na, may rebulto ka ba? Diba wala ho? Sinadya ng Panginoon na tayo may mga kahinaan para linggo-linggo, araw-araw, humingi tayo ng tulong sa Panginoon dahil bakit? Siya lang ang may sapat na kakayanan para tayo baguhin lahat. Amen o, palakpakan natin ng Panginoon. Ito ang mensahe ng Panginoon para sa araw ito. Gawin na may pag-ibig ang lahat. Minsan pa ho, aanyayahan ko ang bawat isa na tayo huwag muling